Ito ay hango sa totoong buhay na nangyari noong 1870 hanggang 1880. Noong taong 1800 sa Amerika ay may tinatawag na lugar na No Man's Land. Ito ay ang teritoryong pinapaligiran ng New Mexico, Texas, Colorado, tsaka ng Kansas, na sila rin naman nag-aagaw-agawan kung kanino to dapat mapunta. At dahil hindi nga malaman kung kaninong teritoryo yun ay pinabayaan na lang nila. Kaya naman wala ng batas na umiiral sa lugar na yon. At tinawag na nga ito na No Man's Land. At hanggang nung late 1800s ay maraming taong umiiwas sa lugar na yon dahil sa mga nakakatakot na nangyari dito. Gayunpaman ay hindi pa rin maiwasan daanan nito para makatawid sa iba't ibang lugar. Kaso nga lang karamihan sa mga taong dumaan doon ay hindi na nakarating sa pupuntahan nila. Kung ano man nangyari sa kanila ay walang nakakaalam, kahit pakatawan ng mga to ay hindi na natagpuan. Sa tagal na ng panahon ay hindi na ito napag-uusapan. At baka nga yung iba sa inyo ay hindi pa naririnig yung kwento na to. Pero kung mahilig ka sa mga ganitong uri ng content, mga crime stories, solved at unsolved cases, ay ilike mo na tong video na to and don't forget to subscribe. Simulan na natin ang kwento. Sa kabila ng maraming natatakot at umiiwas sa No Man's Land, marami pa rin mga taong dumadaan at pumupunta dito. At yung iba pa nga ay dito na nanirahan. At isa na nga dito, ang Kelly family. Nagtayo sila ng bahay sa gitna ng No Man's Land. Nag-alaga sila ng mga hayop, nagtanim sila ng iba't ibang uri ng gulay. At pagka may mga manlalakbay na dumadaan sa lugar nila, ay nag-aalok sila ng libreng pagkain. Hanggang sa naisip nilang gawin itong negosyo. Naging pahingahan ng mga manlalakbay yung bahay nila, sila nagpapakain. Sa kapalit lamang na maliit na halaga. Kahit pa yung iba dito ay walang pera at hindi nakakapagbayad. At dito nga sila lalong nakilala sa laki ng tulong na naibibigay nila sa mga taong dumadaan dito. Dahil matapos ang napakahabang paglalakbay, ay meron silang naaasahang Kelly family para makapagpahinga. Sa kabilang banda naman ng Kelly family ay marami naging kaibigan na kadalasang nadadaan sa kanila. Patuloy lang naging ganito yung buhay nila sa kabila ng patuloy pa rin may mga nawawalang tao sa No Man's Land. Pati yung ilan sa mga taong dumadaan sa kanila ay napapatanong kung hindi ba sila natatakot na baka sila yung maging sunod na biktima ng pagkawala ng mga tao doon. Pero sa kabila nito ang Kelly family ay komportable sa buhay nila dahil alam nilang malaki yun na itutulong nila sa lugar na yun sa mga naglalakbay dito. Nagiging mabait sila sa lahat na baka nga pati mga kriminal na naglalakbay sa lugar na yun ay natulungan din nila. Kaya positibo sila na hindi sila gagawa ng masama ng mga yun. Hanggang sa dumating nung August 1887 ay nagsimulang dumami yung mga nawawala sa No Man's Land. Isa na dito si Jim Coven, J.T. Taylor, lalaking mas kilala sa pangalang Johnson, mga taong may impluwensya, mayaman at kilala sa mga kalapit na lugar. Nakaramihan pa sa mga taong nawala noong taon na yon ay mga taong nagpahinga sa bahay ng Kelly family. Kaya naman marami mga taong nag-aalala sa pamilya na yon na baka sila na yung sumunod na biktima. Kahit sinasabihan nila to na lumipat muna malapit sa bayan o kaya sa mataong lugar. Kaso nga lang yung Kelly family, masyado na malaki yung nagastos dun sa bahay nila. Marami sila mga hayop at marami mga tanim na gulay para iwanan. Sa kabila ng sunod-sunod na yung mga taong nare-report na nawawala. At hanggang bago matapos yung taon, noong December 1887, ay hindi nagbukas ng tindahan ang Kelly family. Nung una, akala ng mga taong nadaan dito ay umalis lang. Hanggang umabot na ito ng ilang araw. Nung una, hindi naman nag-alala yung mga tao. Kaso nga lang, hindi ito maiwasang mapagkwentuhan dahil walang mapagpahingahan yung mga taong dumadaan dito. Hanggang sa umabot na ito ng isang linggo. At sakto namang nadaan dito si S.T. Gregg na galing pang St. Louis, Missouri. Dati na siyang tumuloy sa Kelly family. At nung araw na yun ay sumakto namang nadaan siya dito. At narinig niya nga isang linggo na itong sarado na wala mo lang pasabi sa kahit kanino. Kaya naman naisip niyang pumasok sa bahay ng mga to. At nung nakagawa nga siya ng paraan para makapasok sa loob, ay sinalubong naman siya ng napakasangsang na amoy. Sa kabila ng napakabaho nito ay sunundan niya yung amoy na yon at tumambad sa kanya yung dahilan kung bakit ilang araw nang hindi nakakapagbukas ng tindahan ang Kelly family. Ang Kelly family ay binubuo ng mag-asawang si William at si Kate Kelly at ang dalawa nilang anak na si Billy 20 years old at si Kit 18 years old. Nakatira talaga sila sa Pennsylvania, kaso sa hirap ng buhay nila dito ay lumipat sila sa iba't ibang lugar
Nakipagsapalaran sa kahit anong uri ng trabaho hanggang sa nakarating sila sa no man's land. Dito nagsimula mag-isip yung mag-asawa na kung ano kayang pwedeng gawin para gumaan naman yung pamumuhay nila. At dito na pumasok yung naisip nilang negosyo. Nagsimula nilang i-renovate yung bahay nila at matapos ang ilang buwang paghahanda at pagpaplano, noong early 1887 nagsimula sila mag-alok ng mga pagkain at tinutulungan nila yung mga tao naglalakbay dun sa lugar. Hanggang sa nagsimula na sila magpatuloy dito, magbenta ng alak, ng pagkain, at iba't ibang bagay pa na pwede nilang maitulong dun sa mga naglalakbay. Hanggang sa nagsimula ng dumami yung mga customer nila at kasabay din ito yung pagdami ng mga taong nawawala sa lugar. At hanggang dumating na nga noong December 1887 nung pumasok si Greg sa bahay nila. Naisip ni Greg noong mga oras na nakarating siya sa bahay ng Kelly family, baka kung ano na nangyari sa mga to. Kaya't pinilit niyang pumasok sa loob, sinira niya yung pintuan, at pagpasok niya dito ay hindi niya maiwasang pansinin yung masangsang na amoy sa loob. Kaya naman sinundan niya yung amoy na yon at dinala siya sa kusina ng bahay. Nag-ikot-ikot siya dito pero wala siyang makitang pwedeng panggalingan ng amoy na yon. Hanggang sa nakita niyang meron palang pintuan sa sahig ng kusina. Pinilit niya itong buksan at dito ay tumambad sa kanya ang tatlong nabubulok na bangkay. Malabo na makilala yung itsura ng mga yon pero positibo siya na hindi yun miyembro ng Kelly family. Kaya naman nagmadali siya lumabas ng bahay at sinabihan niya yung mga taong makasalubong niya tungkol sa nakita niya. At makalipas lang ilang oras ay sobrang daming tao na ang nasa paligid ng bahay ng Kelly family. Yung tatlong bangkay na nakita nila sa ilalim ng bahay ng mga to, sa sobrang pagkabulok nga nito ay malabo na makilala dahil mukhang ilang buwan na yun nandun. Pero ang nakita nila ay basag yung bungo ng mga to. At dito ay nakita rin nila yung palakol na mukhang ginamit sa mga to dahil yung talim nito ay meron pa mga balat at laman ng tao. Patuloy pa sila naghukay kung saan natagpuan yung tatlong bangkay pero wala na silang makita dito. Inisip nila baka tatlo lang yung biktima ng Kelly family. Pero nung naghukay pa sila sa paligid ng bahay nito, katabi ng taniman nila ng gulay, ay nakahukay pa sila ng 7 pang bangkay. 2 dito ay babae. Lahat sila ay may basag na bungo at yung ilan sa mga to ay ginilitan. Kagaya nung unang 3 ay malabo na makilala yung itsura ng 7 bangkay na yon. Pero nakilala nila si Jim Coven, J.T. Taylor at si Johnson sa pananamit ng mga to. Yung mga araw pala na lumipat yung pamilyang to sa no man's land. At nung napatanong na lang si William at si Kate Kelly na kung ano kayang pwede nilang gawin para gumaan yung buhay nila, ay doon na pumasok yung plano na kapag may mayaman na dumaan dun sa lugar, ay papatayin nila. Kukunin nila yung mga alahas at yung mga gamit nito. Pero ang inisip nila kung paano nila to gagawin. At doon nila nirenovate yung bahay. Naghukay sila ng malalim na basement sa ilalim ng kusina at naglagay sila ng pinto na hindi mapapansin kung saan nila pauupuin yung bibiktimahin nila. Pag nalaman nga nila na marami itong dalang pera, ay gagawa sila ng paraan para paupuin ito dun. Hihilahin nila yung tali na konektado dun sa pinto at kung mabuhay man to sa pagbagsak niya dun sa basement, ay nakaabang na dito si William para palakulin ito sa ulo. At yung iba sa mga to kahit hindi na gumagalaw ay gigilitan pa nila para siguradong hindi na mabubuhay. Nung dumami na yung nabiktima nila at sumangsang na yung amoy dun sa bahay at hindi na nila ito mapigilan ay umalis na sila. At makalipas nga ang 1 linggo, yun na yung pumasok si Greg dun sa bahay. Makalipas yung ilang araw nung nadiskubre nila yung mga bangkay na yun, ay kumalat na sa buong lugar yun nangyari. Maraming galit sa mga pangyayari na yun dahil nagtiwala sila sa Kelly family. Yung iba ay naging kaibigan pa nila. Yun pala yung pamilya na yun yung dahilan sa pagkawala ng mga kaibigan, kakilala at kamag-anak nila. Ilang araw matapos nito ay may nakakita sa Kelly family sa New Mexico at nakarating naman kaagad ito sa mga tao sa no man's land. Lalo pa silang nagalit dahil ang balita pa nila ay maraming dalang kabayo at marami rin itong perang dala galing sa mga biktima nila. Naganda kaagad sila para habulin ito na umabot pa sa 20 katao na sila rin naman ang mga naging customer at mga suki ng Kelly family. Sa paghabol nila dito ay nagtatanong-tanong sila kaya't nalaman nila na papunta pala to ng Texas. Makalipas ang ilang araw na pagsunod nila sa mga dinaanan ng Kelly family ay naabutan nila ito. Pero masyadong mabibilis yung mga kabayong gamit ng Kelly family. Lumipas pa ang 2 oras nung nadulas yung kabayong sinasakyan ni Kate, yung nanay ng pamilya. Napasama yung bagsak nito at nabali yung leeg na siya naman pumatay sa kanya. Pero si Billy, si Kate at si William ay patuloy lang sa pagtakas ni hindi nila nilingon si Kate
nung bumagsak ito. Makalipas ang mahigit sa isang oras ay nahuli naman nila yung magkapatid na si Billy at si Kit. Si Kit na 18 years old, anak na babae ng pamilya. Nung napalibutan sila ay nagsimula itong umiyak at makiusap na wala siyang kinalaman sa krimen na ginawa ng pamilya niya. Pero nagsalita yung kuya niya na si Billy na manahimik na lang ito dahil hindi ito gagana. Bukod pa rito ay parehas lang silang tumulong sa krimen na ginawa ng pamilya nila. Idinagdag pa nito na kahit ano pang pakikiusap at pag-iyak ang gawin mo, kung ano mang mangyayari sa akin ay mangyayari din sa'yo. Noong mga oras na to ay naghahanda na yung mga lalaki na kahuli sa kanila ng mga tali sa puno dahil ibibigti nila yung dalawa. Pero bago sila ibigti ay nagsalita ulit si Kit sa kuya niya na umamin na sila sa krimen na ginawa nila. Pero nagsalita lang si Billy na hanapin nyo at alamin nyo mag-isa. Matapos ito ay binigti silang dalawa hanggang hindi na ito gumagalaw. Si William naman na tatay nila ay parang walang nangyari at parang wala siyang kasama. Ni hindi ito lumingon nung nadulas yung kabayong sinasakyan ng asawa niya. At ni hindi ito huminto nung nahuli yung mga anak niya. Pagkatapos nila ibigti yung magkapatid ay patuloy nilang hinabol si William na makalipas ulit ang ilang oras ay naabutan nila at pinaputukan nila ng baril. Agad naman itong huminto at sumuko pero yung mga lalaki na kahuli sa kanya ay tinanong-tanong muna siya na kung bakit nila yun ginawa, nasan yung ibang gamit o perang nakuha nila. Pero ang sagot ni William, kaya daw sila umalis sa no man's land dahil sa mga krimen na nangyayari dito. At balak lang sana nilang lumipat sa Texas. Pero syempre hindi naniwala yung mga lalaki na kahuli sa kanya. Kaya ibinigti siya pero bago ito malagutan ng hininga ay binaba nila. At pagkatapos nga nito ay inamin niya na kung ano yung ginawa nila. Kaya natin nalaman yung punot dulo ng kwento na to. Umabot daw sa 9 na lalaki at 2 babae yung nabiktima nila. At sabay niya sinabi kung saan nila tinago yung mga alahas tsaka pera. At hinubad na rin ni William yung mga alahas na suot niya. Kasama na dito yung gintong relo ni J.T. Taylor. Matapos ito ay binigti nila si William hanggang malagutan ito ng hininga. May mga nagkwento naman na hindi daw ito yung kinamatay ng 4 kundi nabaril sila, na kesyo hindi daw talaga nalaglag sa kabayo si Kate. Pero kahit ano pa man yung nangyari sa Kelly family, lahat ng miyembro ng pamilya na yun ay namatay. May mga tao nagsasabi na kung sino man yung pumatay sa pamilya na yun ay silang naghatid sa mga to sa impyerno. Marami talagang nagalit sa ginawa ng pamilya na yon kahit pa mga karatig bayan nung narinig nila ito. Dahil hindi ito yung kauna-unahang pamilya na gumawa ng ganitong karumal-dumal na krimen. Kapag napag-uusapan ng mga serial killer, ang pumapasok agad sa isip natin ay si Ted Bundy, Richard Ramirez, Jeffrey Dahmer, at ang kinikilalang pinakaunang serial killer sa Amerika na si H. Holmes. Pero lingid sa kaalaman ng marami na bago pa man makilala ang mga yan ay meron ng Kelly family at Bloody Benders. Magdadalawang dekada bago pa man makilala ang Kelly family. Ang Bloody Bender ay nakatira sa Labette County, Kansas. Ilang kilometro lang ang layo sa labas ng no man's land. Nangyari naman ito noong 1871 hanggang 1873. Ang pamilya na to ay binubuo ng mag-asawang John Bender Sr., Elvira Bender, at ang dalawa nilang anak, John Bender Jr. at ni Kate Bender. Kagaya ng Kelly family, 4 na miyembro ng pamilya, 2 mag-asawa, 2 anak, 1 babae at 1 lalaki. Noong 1870 ay dumating si John Bender Jr. at John Bender Sr. sa Labette County. Dito ay nagtayo sila ng tirahan at sa makalipas na mga buwan ay nagkaroon na rin ng mga tao nagtayo ng bahay dito. At makalipas ang 1 taon noong 1871 ay dumating naman si Elvira Bender at yung anak nilang si Kate Bender. Ang mag-asawang si John at Elvira ay hindi marunong mag-English. Sa kabila naman nito, yung 2 nilang anak ay marunong kaya ito yung mga nakikipag-usap sa mga tao dito. Ilang linggo lang matapos dumating ni Elvira at ni Kate ay nagtayo na sila ng kainan dun sa bahay at may space din dito na pwedeng tulugan kung sino man yung gustong magpahinga. Hanggang noong May 1871, ilang kilometro ang layo mula sa bahay ng Benders, ay may natagpo ang patay na lalaki na ang pangalan ay Jones. Basag yung bungo nito na parang pinalo ito ng napakatigas na bagay at mukhang ginilitan pa pagkatapos nito. Nabalita ito maging sa karatig na lugar pero ang inisip ng mga tao baka may nakaaway lang at pinatay siya dahil hindi na ito nasundan hanggang matapos yung taon. Kaso pagpasok ng 1872 may 2 bangkay na naman na natagpuan sa parehong lugar. Kagaya ni Jones, may gilit din yung mga leeg at basag yung mga ulo. Dito ay nagsimula na matakot at maghanda yung mga tao dito. Yung iba ay nagbabantay sa Creek Lake para makita nila kung sino yung gumagawa nun
Ang kaso nga lang ay hindi na ito nasundan. Ang kapalit nga lang nito ay sunod-sunod na mga tao ang nai-report na nawawala sa lugar. Isa na dito si George Newton Longcore at si Dr. William Henry York. Ang pagkakamali nga lang ng mga taong naging dahilan sa pagkawala ni Dr. York ay may dalawa itong kapatid na mataas ang posisyon sa gobyerno. Ito ay sina Ed York at si Colonel Alexander M. York, Civil War veteran, abogado at may katungkulan din sa Senado ng Kansas. Sila yung mga uri ng kuya na hindi magwawalang bahala sa pagkawala ng nakababata nilang kapatid. Nung hindi pa umuwi si Dr. William sa petsang sinabi nito at dahil alam niya rin kung saan papunta yung kapatid niya at kung saan ito dadaan, ay nagsama siya ng 50 niyang tauhan para hanapin ito. Bawat bayan, bawat taong makita ay tinatanong nila hanggang nung March 28, 1873 ay nakarating sila sa kainan ng Bender family. Sinubukan nilang kausapin si John at si Kate Bender pero hindi ito nagsasalita dahil nga hindi ito nakakaintindi at nakakapagsalita ng English. Kaya naman yung mga anak nito ang nakipag-usap kay Colonel Alexander at dito nga nila nalaman na nakarating pala dun yung kapatid niya. Kumain, natulog at umalis din kaagad. Kaso nung pumunta sila sa sumunod na bayan, nalaman nila na hindi na pala doon nakarating si Dr. William. So ang ibig sabihin ay nawala ito mula sa bahay ng Bender family hanggang doon sa sumunod na bayan. Hanggang makalipas yung ilang araw nung April 3 nung parehong taon ay nabalitaan ni Colonel Alexander na itong si Kate Bender, yung nanay ng pamilya, ay may nakaaway ito sa kainan nila at muntik na ito makasaksak. Kaya naman bumalik dito si Colonel Alexander kasama yung babae muntik nang mapatay nito at pagdating nga nila dun sa bahay at tindahan ng Bender family, habang nagkikwento tong babae kay Colonel Alexander na muntik na nga siya masaksak, ay biglang sumigaw itong si Kate Bender na mangkukulam at sinungaling daw yung babae na yon. Kaya't wag daw itong kausapin. Nagulat si Colonel Alexander at yung mga kasama niya dahil sa makalipas na ilang araw nilang pamamalagi dun sa lugar sa kauna-unahang pagkakataon ay narinig nila na magaling at marunong pala mag-English itong si Kate. Makalipas ang ilang araw ay nagpatawag ng meeting si Colonel Alexander sa lahat ng mga taong nakatira doon sa lugar na halugugin nila yung bawat bahay ng mga to dahil naniniwala siyang nasa lugar lang na yun yung kapatid niyang si Dr. William at isa sa mga to ang dahilan sa pagkawala nito. Kinabukasan ay hindi nagbukas ng tindahan itong Bender family at lumipas pa ito ng ilang araw. May suspecha na si Colonel Alexander na may kinalaman tong Bender family sa pagkawala ng kapatid niya. Kaso nga lang syempre bilang alagad ng batas, kailangan niya ng ebidensya. At nung nalaman niyang 3 araw na palang hindi nagbubukas ng tindahan yung Bender family, ay pumunta kaagad sila dito. At nakita nila nandun pa yung mga gamit nito, pati mga alaga nitong hayop na mukhang ilang araw na ding hindi kumakain. Kaya't nag-ikot-ikot sila sa bahay nito hanggang sa nakarating sila sa kusina na kung saan sinalubong sila ng napakasangsang na amoy at nalaman nila na mukhang nanggagaling yung amoy na yon sa ilalim ng kusina at nakita nilang meron palang pintuan sa sahig nito kaso nga lang hindi nila mabuksan dahil mukhang pinako ito ng Bender family bago sila umalis. Kaya't nagtulong-tulong sila at sinira nila to at bumagsak sila sa napakakapal na putik kung saan nanggagaling yung napakabahong amoy. Sa kabila ng hindi nila makayanan yung amoy na yon, ay hinukay nila yung putik sa pag-aakalang may makikita sila dito mga bangkay. Pero makalipas ang ilang oras ay wala sila ditong nakita. Hanggang sa naisip nila maghukay sa paligid ng bahay kung saan nila nakita yung bangkay ni Dr. William York. Nakadapa itong nakalibing, basag yung bungo at ginilitan yung leeg. Hating gabi na nun kaya't huminto na sila sa paghuhukay na pinagpatuloy nila kinabukasan kung saan pa sila nakuhukay ng 8 pang bangkay. Lahat ng mga to ay may basag na bungo at may gilit yung leeg. At yung isa pa sa mga nakakadiri sa lahat nung chinek nila yung isang balong ginawa ng Bender family malapit sa bahay nila ay nakakita sila ng iba't ibang parte ng katawan ng tao na para bang chinap-chap muna ito bago itapon dun sa balon. Nakakadiri mang isipin pero may posibilidad na yung ilan sa mga parte ng mga katawan na yon ay niluto ng Bender family na siyang pinakain sa mga customer nila. Pero ang isa sa nakakalungkot sa lahat ay may nakita sila ditong bangkay ng isang batang babae. Wala naman itong malalang sugat sa katawan na pwede magsanhi ng pagkamatay niya. Kaya't pwedeng sinakal ito hanggang mawala ng malay sabay tinapon dun sa balon o kaya naman buhay siya nung tinapon siya dito ng Bender family. Yung kwento na to ay kumalat kaagad sa mga kalapit na lugar hanggang sa buong Amerika. Makalipas lang ang ilang araw ay umabot sa mahigit 3,000 tao ang bumisita sa bahay ng Bender family. Yung iba dito ay mga reporter na mga gumagawa ng mga dyaryo na yung iba ay galing pa ng New York na ilang kilometro yung layo sa Kansas pero bumiyahe sila para makita lang yung bahay ng Bender family na kauna-unahang pamilyang nabalitaan nila
na gumawa ng ganitong karumal-dumal na krimen. Sa kasamaang palad ay walang nakakalam kung saan nagpunta ang Bender family. Naglabas sila ng mga pabuya kung sino man makakapagturo kung saan nagpunta yung pamilya na yon. Pero wala talaga silang nakuwang kahit anong impormasyon. Na ultimo kahit yung mga naging kaibigan ng Bender family ay ibinigti na para lang umamin, pero lumabas din yung katotohanan na wala talaga silang alam. Ayon sa mga naging takbo ng investigasyon, ay yung mga taong napatay nila ay pinapaupo nila sa isang pwesto dun sa kusina. May hinihila silang taling konektado dun sa pinto kung saan nakapwesto yung upuan ng bibiktimahin nila. Pagbagsak nito ay papaluin ito ng martilyo at gigilitan yung leeg gaya ng ginawa ng Kelly family. Pinapatagal nila ng ilang araw yung bangkay dun sa ilalim hanggang matapos yung pagtagas ng mga dugo nito. Sabay nila ito kukunin at ililibing sa paligid ng bahay nila malapit sa taniman ng gulay kagaya ng ginawa ng Kelly family. Pero ang pagkakaiba ng dalawang pamilya, ang Kelly family ang binibiktima lang ay mayayaman at kinukuha yung pera. Sa kabilang banda ang Bender family naman, mga pabata matanda, lalaki o babae, mayaman man o mahirap, ay pinapatay nila. Kaya dito lumabas yung konklusyon na ginagawa nila to dahil gusto lang nilang pumatay. Umabot sa mahigit 20 tao ang tingin nila ang napatay ng Bender family. Sa kasamaang palad ay hindi na ito nabigyan ng hustisya dahil natapos na yung taon nang hindi man lang nila nalalaman kung saan ito nagpunta o kung saan ito nakatira. Hanggang sa lumipas ang 15 taon kung saan nakilala naman ang Kelly family. At kung umabot ka sa parte na to ng video, alam kong pare-parehas tayo ng iniisip na ang Kelly family at Bender family ay iisang pamilya lang. Na dahil hindi nahuli yung unang pamilya, makalipas ang 15 taon ay inulit lang nila yung ginawa nila noon. Pero pwede rin namang ginaya lang ng Kelly family yung ginawa ng Benders. Dahil nga nabalita ito sa buong Amerika at sa diaryong pinakalat nila ay detalyado pa kung paano nila ito ginawa. Bukod pa dito, yung mga edad ng mga anak ng dalawang pamilya ay masyado ding malapit para sa 15 years gap nung bumalik sila. Pero pwede rin naman dinaya lang nila yung mga edad nila dahil hindi pa naman popular ang paggamit noon ng birth certificate. Pero hahayaan ko na kayong humusga at magbigay ng teorya sa comment section. Pero ang huwag nyong kakalimutan, so magkwekwentuhan kayo tungkol sa mga serial killer na bago pa man mabuhayan sila Ted Bundy, Jeffrey Dahmer, Ed Gein, at kahit pa si Richard Ramirez, ay meron na noong Kelly family at Bloody Benders. Thank you for watching guys. Huwag nyo kalimutan mag-like, mag-comment at mag-subscribe kung nagustuhan nyo tong kwento na to. At tuloy-tuloy pa rin yung challenge kagaya ng sabi ko na pag umabot ng 100,000 subscribers ay pupunta ako sa isa sa mga pinaka-haunted places sa Pilipinas at doon ko kayo kikwentuhan ng live. At shoutout nga pala sa mga viewers natin na to.